sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Hello sunshine, hello sky. Hello mga ka-growers! Welcome to Grow with Tep and Tap, where every day is another farm venture. Ngayong araw na to, ang farm venture naman natin ay, kung mapapansin ninyo, nandito tayo ngayon sa gubat ng mga ipil. Mangungumpay tayo ngayon at alamin ninyo yung aming activities sa pangungumpay, kung anong ginagawa namin at pinapakain namin sa ating mga tupa or sheep. Kaya samahan nyo ako sa another farm venture na ito at matutong muli at ma-share namin sa inyo kung ano yung ginagawa naming feeding program para sa aming mga tupa. So ito yung kukuhain natin ngayon, tong mga ipil na to. Pero again, limit lang natin yung ipil. Sa hapon, ang pinapakain namin na ipil ay only 1.5 kilos ng ipil para sa aming tatlong tupa. Kaya dati, as in sobra-sobra talaga. Kaya lang, hindi pala maganda sa mga small ruminants yung sobra-sobrang ipil. Pang-mix lang talaga yung ipil sa main na pakain natin, which is yung napier grass. Kumbaga, yung napier grass, yun yung pinaka-kanin. Ito namang ipil, ito yung pinaka-kanilang appetizer. So, at ang ulam naman na binibigay natin sa kanila ay yung Indigofera. Dahil yung Indigofera, yun yung may mataas na protein source. Ang mahirap pa sa ipil dahil sa ito ay pampurga at meron tinatawag na mimosine toxicity na pwedeng makuha ang ating kambing pag sobra kambing o tupa, pagka sobra yung pinakain nating ipil. Kaya ipil in moderation lang. Isa pang natutunan natin sa matagal nating pangungumpay ay, ayun lang, sumasabit na yung putulin na nga natin to. Ayan. Isa pa sa natutunan namin sa matagal nating pangungumpay ay ang dapat na kuhain lang natin ay yung main food ng ating mga alaga, which is yung dahon niya. Kaya dati sinasama namin pati yung mga makakapal na tangkay. Pero eto, ngayon hindi na namin sinasama dahil ang kailangan ng ating mga alaga ay yung mga dahon. Tapos china-chop din natin to. Mas madaling i-chop noong ating chopper pagka wala yung matataba at matitigas na tangkay. Dapat ang naiiwan lang ay yung dahon at yung malalambot na tangkay na madaling mag-grind. Isa pa ang dahilan kung bakit di namin sinasama yung matatabang tangkay dahil yun ay kukuha na ng mataas na weight. Biruin ninyo, pag kami matabang tangkay tapos marami sa weight nung ating nung pagkain na ipil ay kukonsumo na yon ng marami. Kaya ang kinukuha lang natin ngayon ay yung dahon. Yun lang talaga kasi yung kailangan nating pagkain at i-grind. Kaya ayan, iniisa-isa namin yung mga maliliit na tangkay. Walang pinagkaiba sa pagtatalbos. Parang nagtatalbos ka ng gulay. Pagka ginawa mo yung parang nagtatalbos ka, mas marami kang dahon na makukuha. Tulad yan, to talbos. Yung dulo. Tapos yung ito, pagka kinuha mo lahat to, bulky na pag binuwat mo. Kaya ang kinukuha ko na lang ay itong mga ito. Yung mga maliliit na twigs na may dahon. Di ko na bibit-bitin yun. Biruin ninyo, ang layo na ng kinumpayan natin. Tapos bumigat pa dahil sa pati yung tangkay or yung sangang buo ay kinuha natin. Ganyan kagubat dito. Last year namin tinanim itong mga ipil na to. Ngayon ang dami na nila. Pero ngayon lang ulit ito mababalikan. Kaya ayan, makikita ninyo may mga baging na. So hindi na rin to mini-maintain. Ayan, talagang
pag mangungumpay ka, saka mo lang sila maaalala itong mga ipil na to. Tingin ko nasa 1.5 kilos naman na yung nakuha natin. Ito, nakuha ko na tong napir na to kahapon. So, ang kailangan nating napir ay 2.5 kilos sa hapon. Sa ipil naman, ang kailangan natin ay 1.5 kilos na ipil. Okay lang kulang, wag lang susobra. Sa napir naman, okay lang sumobra, wag lang magkukulang, okay? Meron tayong mga mas malapit na kuwaan ng Indigofera. Pero, pupuntahan natin yung mas malayo nating kinuhaan para mapakita namin sa inyo yung tinanim namin na mga Indigofera na napakaraming Indigofera para sumapat sa ating mga alaga na mangangailangan na Indigofera. Ang Indigofera kasi mahalaga sa mga small ruminants natin. Bukod sa ito ay pampagatas, napakataas din ng protein content na ito. Tulad nung lagi ko sinasabi doon sa ating nakaraang vlog. O tingnan ninyo, may baka dito. Ayan. Yan, ganyan nakasukal dito. May baka na dito, ayan. Tapos, tara. Tingnan natin yung Indigofera natin. So, itong side na to, ito yung side natin ng ipil. Nandito, lahat ng tinanim natin na ipil as forage para sa ating mga alaga. Ayan. Pakasukal na dito. Adventure. Ito na ba yung daan? Ayan. Ito na nga. Yung side na yan, ipil pa rin ng mga tanim dyan. Ayan. O, may nangumpay na. Mukhang si Kuya Ray nangumpay dito para sa kanyang mga kambing. Tapos yung baka, ayan, tinitira na yung mga ipil. Yan. May mangga pa dito. Napansin namin na ang kambing pala ay medyo maselan, no? Dahil sa onting pagkakamali lang sa pagpapakain, bloated na agad yung kambing. Ang bloat, 24 hours agad siya pwedeng madeds. Samantalang ang tupa, nag-alaga kami ng ilang tupa doon sa taas dating farm, sa Bana Goat Farm. Nakita namin na kahit anong kinakain, okay lang. Tapos, di naman nagkakaproblema. Umulan, umaraw, okay lang siya. Tapos tabas na tabas pa yung mga damo. Kaya nag-switch kami sa tupa. Kasi masayang din itong mga forage na to na tinanim natin. Papakita ko sa inyo. Ganito karami yung Indigofera na tinanim natin para maging sustainable ang feeding na ating mga small ruminants. Lahat ng nakikita nyo yan, mga punong yan, yan ay Indigofera. Indigofera sa kaliwa, ayan, ang tataas na. Nakuhaan naman na natin to dati ng marami. Ayan, nagkasakit na rin to, tinabas natin. Tapos, nung pinrun natin, ayan, gumanda na siya ulit. Dito ulit, sa kanan, ayan. Indigofera sa kanan. Indigofera sa kaliwa. Ayan. Wow! Ganyan karami ang Indigofera dito. Kung mapapansin nyo, napakarami talaga. Sobra. Ayan ang Indigofera. Nakakatuwa dahil dati ay punla pa lang yan. Nagpupunla pa lang kami dito. Pero ngayon, ayan na, ganyan na siya kakapal. Di na yan mauubos ng ating mga tupa. Tapos may mga kambing pa rin si Father. Kaya sapat-sapat na yan. Itong mga naitanim natin na ito. Yun din yung isa sa natutunan namin sa pag-aalaga ng small ruminants. Dapat magsimula sa onte. Dahil pagka wala kang market, mabilis dumami ang kambing. Pagka wala kang market, nako, dadami ng dadami yung alaga mo, dadami ng lalaki ng lalaki yung gastos mo, tapos ang masaklap pa pag wala kang market. Ayan, mukhang nakapangumpay na rin dito
Sila Kuya Ray. Ayan, ganyan na. Ang ganda pagka may indigo na dahil hindi na masyadong susukal. Ayan. Kung 20 lang yung alaga ni Father, tas yung alaga ko ay 3 lang naman, sapat na sa amin to. Full year round. Pero noon, nung halos 100 pa yung alaga sa Bana Goat Farm, nako, eto kulang na kulang pa. Yung pa yung isa naming natutunan, dapat talaga yung alaga mo ay sapat doon sa mga naitanim natin. Ito, sobra pa to sa alaga natin ngayon. Buti na lang rin, kukonti na yung alaga ni Father na kambing. Makakahati tayo dito sa mga legumes na naitanim natin. Kasi mahal na talaga ang feeds ngayon. Sobrang mahal. Pagka may ganito kang mga kumpay, kahit bawasan mo yung feeds. Pero kami, tatry namin na as in wala talagang feeds. Kasi wala kaming pambili ng feeds para sa aming mga tupa. Yung budget namin sa feeds ay para sa aming mga manok. Kaya talagang sinisipagan natin na mangumpay. Ayan, ganyan yung dahon ng indigofera. Makakapal. Sa ipil, maliliit na maninipis. Again, dahon lang yung kailangan natin. Hindi natin kailangan ng mga branches. Tapos nung tinuruan kami ng CLSU Small Ruminant Center, kahit nga hanggang dito yung putol. Pero kami, kahit hanggang dito sa dibdib yung putol namin. Pero kahit hanggang bewang yung putol, okay lang din daw. Dahil tutubo pa yan. Kung mapapansin ninyo, halos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na puno lang yung tinabasan natin. Pero ganito karaming kumpay yung nakuha natin. Kaya yun talaga ang maganda dito sa indigofera. Bukod sa makakapal na yung dahon niya, tapos pagka may tanim ka, yun yung kagandahan dahil sa sure na hindi magugutom yung ating mga alaga. Yun lang guys, maraming langgam sa indigofera. Kaya mag-ingat-ingat. Ewan ko, napansin ko yung napier, ipil, indigofera, laging ang daming langgam. Oo nga no, hindi ko pa yun na re-research ha. Bakit kaya laging nilalanggam yung indigofera saka yung ipil at napier na lahat ay pakain sa ating mga alagang kambing, alagang tupa? Yun ang di ko alam. Comment down below if alam ninyo mga ka-growers. Yan, tinatalbusan lang natin kasi ang layo nito. Kasi ito, ang bigat-bigat nito. Kaya tatanggalin natin yan, hindi natin sasama pagka binuhat natin. Ito lang naman yung mga kailangan natin, yung mga dahon. Talagang nakakatuwa lang pagka meron kang tanim. Di ka nalalayo. Kukuha ka lang ng kukuha. Walang sisita sa'yo. Kaya bago tayo mag-alaga ng mga kambing o tupa, ay siguraduhin natin may enough tayong forage area para sa kanila. Lalo na kung baka, grabe kumain ng baka. Ito, anli kumpay na ito. Yan, kahit anong oras, pwede tayong mangumpay pag meron tayong sariling tanim. Tulad ngayon, ang oras ngayon ay alas 12 ng tanghali. Napakainit. Pero kasi di tayo nakakumpay kanina ng marami ng umaga dahil naulan-ulan.
Ngayon, sinamantala natin at sumikat na yung araw. Dami nito. Dinamihan na natin dahil nagmi-mix din tayo ng indigofera sa ating umagang pakain. Di naman to agad malalanta. Bukas, pwede pa rin to. Basta nasa dry place siya. Dati as in talagang mga pati yung sanga binubuhat namin. Doon talaga nasira yung balikat ko eh. Pero ngayon, eto, natututo ka talaga as you progress. Natututo ka. Kasi yun, tapos common sense lang. Common sense lang kasi ang kinakain lang naman nila yung dahon. Tapos madali pang i-grind itong mga malalambot. Kaya yun lang yung titira natin. Tapos magaang pa. Meron tayong nakalimutan na dalhin yung sako. Pag mangungumpay tayo, dapat may sako tayo. Ayan. So para tayo naka-camouflage, di ba? Hindi ko pera. Ayan. Kaya guys, bago tayo mag-alaga ha, dapat make sure na may papakain tayo sa kanila. At yun yung tanim. Walang pinagkaiba. Pagka mag-aanak tayo, dapat make sure na may papakain tayo sa kanila. Kasi yung mga alaga natin yon, mga anak na rin yung turing natin sa kanila. Eto, dami nito. Matutuwa yung mga alaga natin. Wait lang, pahinga muna. Alam nyo, na-excite ako dahil meron tayong kinuwang bagong alagang tupa. At ang ganda niya. Kaya abangan ninyo yun sa mga next video natin. 3, so magiging 4 na yung alaga natin. Hanggang dun na muna. Wala tayong budget. Pero nakakaaliw na may mga alaga. Yung mga manok. Ngayon mga tupa. Yun na lang muna yung pagfufukusan natin. At sana makabawi tayo sa ating farm na ito. Talagang binubuhos natin lahat. Energy, resources, time para sa ating farm. At nakakatuwa dahil makikita ninyo yung progreso. Araw-araw mga ka-growers, samahan nyo kami. At nakakatuwa din dahil kahit papano may mga nakaka-appreciate sa mga content na ginagawa natin. Maraming salamat po sa inyo. At laking tulong po yun sa amin. Nakaka-inspire na gumawa ng content araw-araw para sa inyo. Ayan. Huminga lang talaga ako. Kasi paakyat, tapos buhat natin itong mga kinumpay natin. Tara! Kahirap din pala ng nagvi-video habang may buhat ka. Ganito. Pero para sa inyo mga ka-growers, share namin sa inyo yung walang edit, real life experience natin as a sheep at poultry farmer. Teka, liligaw na ata ako. So guys, ito yung salad mix ng ating mga tupa. May pure grass, ipil, at saka indigofera. Lahat ng yan ay shred natin mamaya. So nakakumpay na tayo, air dry na lang natin yan para mawala yung mga kuli-kulisap, insekto. Although nangumpay naman tayo ng mga alas 12, kaya kahit papano medyo tuyo-tuyo na siya.
Kasi hindi tayo pwede mangumpay o magpakain ng mga dahon or legumes na meron pang hamog at saka basa-basa pa. Dahil nakakasama yun sa ating mga alaga. Ngayon, aayusin ko muna yung poultry. Tapos, mamaya tayo magpapakain mga alas 4 sa ating mga tupa. So, dun na lang muna yon. Baka sabihin niyo malanta agad. Hindi naman malalanta agad yung mga yon. Ito na yung mga alaga natin. Oh. Yan. Ano, mamaya kayo kakain ha.